Pilipinas, ang oras, 9 makalipas ang alas 4 ng hapon. Alam mo kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Teo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. It's Wednesday, May 15, 2024, Swell Day. Hindi pa ba ubos ang mga sweldo? Yung iba kasi hindi pa pumapasok sa ATM card, ubos na. Pero okay lang po yan, at least may trabaho. Welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Ito po ang inyong lingkod, minus Lakay Mayor Teo Macalma, na mukhang naglalaba, Elaine Apit po. At maliban sa akin, mayroon tayong makakasama dito sa programa. Siya po ay first time ko na makakatandem dito sa ating programa ng DILG. Ang Officer in Charge ng Public Affairs and Communication Service ng Department of Interior and Local Government, si Attorney Salvacion Bacay. Magandang hapon, Director Eva. Magandang hapon, Miss Elaine. At sa ngalan po ng ating butihing Secretary, Attorney Benhur Abalos Jr. at ng ating USEC Odi, magandang hapon Pilipinas at sa lahat ng nakikinig at nanonood on air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. Mukhang busy-busy ngayon na Director Eva, ma'am, si Yusek, Odi, at of course si Secretary Abalos. At bilang bahagi po ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH ay live nyo pong mapapanood sa mga social media pages, sa DZRH News Facebook page, sa aming YouTube channel DZRH News Television, sa cable channels nationwide po yan. Gawin din po sa aming website na dzrhnews.com.ph, and of course sa inyo pong mga radyo nationwide via 666 kHz. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o suhestyon, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago natin bisitahin o puntahan ang ating mga bisita na nandyan live sa ating Zoom, Director Ma'am, tumungo po muna tayo sa mga latest happenings at aksyon ng DILG. Tama yan, Miss Elaine. Sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happening sa aming ahensya. At sa atin pong mga balita, binigyan ng pamahalaan ng 60 million pesos na halaga ng financial assistance at iba pang government services ang mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino dyan po sa may Zamboanga Peninsula. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang ilang kawani ng gobyerno, kabilang na si DILG Secretary Benhur Abalos sa pamamahagi ng ayuda. Ang bawat benepisyaryo ay nabigyan ng 10,000 pesos. Yan po ay maliban sa ilan pang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. 2 munisipalidad at 1 syudad sa Zamboanga Peninsula ang isinailalim sa state of calamity, habang aabot naman sa 66,878 na pamilya o katumbas po yan ng 334,391 mga individual ang apektado ng matinding init ng panahon sa rehiyon.
Umabot na sa 34.4 milyong kilo ng basura ang nakolekta sa halos 21,000 barangay sa buong bansa mula Enero hanggang April 15 ngayong taon sa ilalim ng Kalinisan o Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan, isang programa ng DILG. Ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos, ang lingguhang paglilinis ay matagal ng pangako ng gobyerno para ipakita ang bayanihan spirit upang matiyak ang mas malinis at luntiang komunidad. Sa kasalukuyan, nakapagtala na ng 580,224 na partisipante ang Kalinisan Project. Nagsanib puwersa naman ng DILG at Department of Health o DOH sa kauna-unahang cancer screening sa mga babaeng kawani ng ahensya para sa cancer awareness, prevention and control sa mga kababaihan. Kabilang sa mga alok na serbisyo ay ang human papilloma virus DNA test para sa mga kababaihan na edad 30 hanggang 49 years old at sa mga mga cytological test katulad ng pap smears o visual inspection with acetic acid para naman sa mga 50 years old pataas. Ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos, bilang isang cancer survivor na gaya niya, mahalaga ang early detection upang mabilis na maagapan ang epekto ng naturang sakit. Samantala, nakatakda namang pangunahan ng DOH Centers for Health Development ang screening services sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Natututok naman sa detection and prevention ng cervical at breast cancer. Payapa, makatarungan at pagkakapantay-pantay ang pangako ng Pilipinas oras na ito ay mapapabilang sa non-permanent member ng United Nations Security Council or UNSC. Ito ang mensahe ni DILG Secretary Benhar Abalos sa kanyang pagdalo sa pagbubukas ng United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice CCP-CJ 33 sa Vienna, Austria nitong Lunes lamang, Mayo 13. Ayon kay Secretary Abalos, patuloy ang mga ginagawang hakbang ng Pilipinas upang maging mas maayos ang criminal justice systems at crime prevention strategies sa bansa. Halimbawa niya ang mga programa ng pamahalaan laban sa iligal na droga gaya ng Buhay ay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA program ng DILG na nagbigay daan sa mabilis na pagbaba ng drug-related cases sa bansa. Ang Pilipinas ay dati nang nahalal bilang non-permanent member ng UNSC noong taong 1975, 1963, 1980 to 1981 at 2004 to 2005. Miss Elaine? Ayun. At sa iba pa pong balita, mahigpit na pinaalalahanan ng DILG ang mga local government units, lalo na sa Metro Manila upang makatipid sa tubig sa gitna ng pagbaba ng water level ng mga dam epekto ng El Nino. Kaugnay nito, inilabas ng DILG ang Memorandum Circular number 2024-065 bilang panawagan sa local chief executives kasama ang mga punong barangay na magsagawa ng regular monitoring sa mga metro ng tubig at pagpapatupad ng mga polisiya sa water conservation. Inabisuhan rin ang mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng malawakang kampanya at paghahatid ng impormasyon sa mga komunidad sa tamang pagtitipid ng tubig. At ilan lamang yan, Director Eva Ma'am, sa mga balitang hatid ng DILG sa ating pagbabalik naman po. Mayroon po tayong pag-uusapan. Yan po ay ang tungkol sa Seal of Good Local Governance for Barangay o yun pong SGLGB ng DILG. Yan po ay makalipas lamang ang ilang paalala. Pilipinas, ang oras 18 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. The Seal of Good Local Governance for Barangay is more than just an award. It's a commitment to excellence, a journey towards efficient, equitable, and quality public services. This performance assessment and recognition system is designed to highlight the remarkable efforts of barangays across 6 governance areas. At its core, the SGLGB puts primacy to integrity and good performance as pillars of meaningful local autonomy and development. In line with the Bagong Pilipinas call for transformation, the SGLGB aligns with a vision of a responsive, visionary, and accountable government. In 2023, the DILG implemented the SGLGB to 42,041 barangays nationwide.
to profile and assess the performance of barangays for the year 2022. Out of the said number, 39,623 barangays were assessed to determine baseline information on various indicators, identify performance gaps, and recognize good performance. The SGLGB is not just an award. It's a celebration of commitment and the relentless pursuit of excellence. Let us continue to work hand in hand towards building prosperous, inclusive, and resilient communities. At serbisyo publiko, mga sumbong at suwisyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Benhur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. Ngayon po ay May 15, 2024. At ngayong araw ay atin pong pag-uusapan dito sa programa ang tungkol sa Seal of Local Governance for Good Governance. Medyo natabunan na yan. Ang Seal of Good Local Governance for Barangay ng DILG. Nakaraang linggo ay inilabas na ng DILG ang mga passers ng Seal of Good Local Governance for Barangay para sa taong 2023. Kaya naman, ating alamin ang iba pang detalye kaugnay ng SGLGB. Ating makakasama sa hapong ito si Attorney Isa Marie Laurio, ang ating Officer in Charge o OIC ng National Barangay Operations Office ng DILG. Atin din pong makakasama ang dalawa sa mga barangay na pumasa sa 2023 Seal of Good Local Governance for Barangay, ang Barangay Lower Pulacan ng Labangan, Zamboanga del Sur at Barangay Bita Norte ng Oton, Iloilo. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Isa Laurio, at sa ating mga barangay, Punong Barangay Josil P. Montañez ng Barangay Lower Pulacan at Punong Barangay Josephine Madalogdog ng Bita Norte, Oton, Iloilo. Good afternoon po. Good afternoon po. Magandang hapon po, Director Bakay, and magandang hapon po, Miss Elaine. Good afternoon po. Good afternoon po. At hello po sa inyo. Welcome po dito sa ating programa. Director Ma'am, ikaw na po ang unahin po muna natin si Attorney Isa. Ayon. So, para po sa kaalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig, ano po ba itong Seal of Good Local Governance for Barangay or SGLGB, Attorney? Yes, so ang Seal of Good Local Governance for Barangay or mas kilala bilang SGLGB ng Kagawaran or ng DILG ay isang sistema ng pagsusuri sa kakayahan ng mga barangay at pinagbibigayan ng parangal sa mga barangay na nagpapamalas or nagpamalas ng natatanging kakayahan sa iba't ibang aspeto ng pamamahala, no? So layunin po ng SGLGB na hikayatin pa ang ating mga barangay na patuloy na paghusayin ang kanilang paghahatid ng responsable, patas at of course, no, dekalidad na serbisyong publiko. Also, ito rin po ay nagbibigay ng prioridad sa integridad at mahusay na pagganap bilang mga haligi ng mga or ng makabuluhang lokal sa otonomiya at pag-unlad tungo sa bagong Pilipinas. Ayan. Attorney, ito nag-uusapan natin ng SGLGB. Of course, ano po ang inyo pong mga pamantayan o criteria po para po na tinitingnan dito po sa inyo pong pagsala sa SGLGB? Yes. So, ang mga tinitignan natin, we issued the DILG-MC regarding this. So, ang mga pamantayan is first, tinitignan po natin ang core governance areas. So, when we speak of core governance areas, dito tinitignan ng financial administration and sustainability. So, pagsunod sa mga accounting, no, at auditing standards, transparency at accountability sa financial management. And of course, nakapaloob din sa ating core governance areas ang disaster preparedness o ang paghahanda ng ating mga barangay
in case there will be mga sakuna, and safety, peace, and order or epektibong pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at proteksyon sa buhay, kalusugan at seguridad ng ating mga residente. And aside from core governance areas, isa rin sa mga pamantayan ay ang essential governance areas. And ang nakapaloob sa ating essential governance areas ay first yung ating social protection and sensitivity. So dito, binibigyan ng support ang sector, basic education, food security at ang ating social welfare services, no? And then, tinitingnan din po natin dito ang ating business friendliness and competitiveness. So, tinitingnan ang pagsusulong ng barangay ng negosyo at employment sa pamamagitan ng supportive systems, structures, or legislations, no? And environmental management o pagsunod sa Ecological Solid Waste Management Act ng 2000 sa pangangalaga ng kapaligiran. So, yun po ang ating mga pamantayan sa pagpasa sa ating SGLG. Malawak, Ma'am Isa, ano? So, sa 2023, taong 2023, ilan po ang sumatotal ng mga barangay natin na pumasa sa SGLGB na ito, Ma'am? Okay, sige. Noong 2023, nagsagawa po tayo ng pagsusuri sa 39,623 or tinatalang 94.25% mula sa ating 42,041 bilang ng barangay sa buong Pilipinas. Kung saan 1,028 or 2.59% ng ating mga barangay ang nakapasa bilang national passers sa SGLG. Ayun. So, 2.59%, Director Bakay. Ayun. So, ma'am, meron po ba silang maaasahang premyo o kaya ay pagkilala na matatanggap? Meron po, no? Sa ngayon, ang tinitingnan po namin, for 2023, ang mga national passers natin ay ipopost po sa ating mga websites, sa ating DILG officials. And of course, no, aside from these, of course, ang pagiging national passer po ay magpapalakas parang tiwala and suporta sa publiko sa barangay. So we are not only seeing this as, you know, there is a monetary or like award, but pinapakita dito ng ang halaga o ang aspeto sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng ating mga barangay. So, yun po. Pagkilala sa kahusayan ng ating pamamahala sa barangay. Ayun. Salamat, Attorney Ma'am Elaine. Thank you so much, Attorney Isa Laurio, Ma'am. No? Mamaya, babalikan natin si Attorney Director. But for now, puntahan din muna natin ang Barangay Lower Pulacan at ang Barangay Bita Norte. At ipakita muna natin sa Zoom RH TV ang ating mga guest. Ayan. Uunahin natin ang Barangay Lower Pulacan. Ayan. Attorney, go ahead po. Ayun. So, ma'am, ang atin pong isa sa natatanging punong barangay ng buong Pilipinas. Ano po ba yung mga ginawa nating hakbang na maituturing nating best practices ng inyong barangay na naging daan upang kayo ay makakomply sa mga assessment requirement or criteria katulad ng financial administration, disaster preparedness, safety, peace and order, social protection and sensitivity at environmental management ng SGLGB? Medyo wala yatang audio. Ayan, ano lang. Ayan. Hello ma'am, good afternoon po. Good afternoon. I'm Josephine Madalogdog, Barangay Bita Norte. Yes, and of course si Ma'am Josiel Montañez ng Barangay Lower Pulacan. Hello po. Ayan, hindi yata naririnig. Ayan, good afternoon. Ayan. Ma'am, pwede pong RHTV, pakicheck yung audio. May pasensya na po sa mga nakikinig. Ganun po talaga pag live. Ayan. Medyo mayroon tayong naririnig na parang medyo lumalagotok. Ayos lang yung audio. Unahin muna natin kausapin, Director, ang punong barangay ng Barangay Lower Pulacan, si Ma'am Josiel Montañez. Good afternoon po.
Good afternoon, ma'am. Ayun, ma'am, yung question po kanina ni Director, ulit na lang natin, baka Ayun. hindi masyadong narinig din po kanina. Ayun, baka po punong barangay, Josil, ibahagi natin sa ating mga tagapakinig yung mga ginawang hakbangin na maituturing nating best practices ng inyong barangay na naging daan upang kayo ay makakomply at mapabilang sa mga iilan na nakapasa ng SGLGB for 2023. Kap? Apo. Sa Barangay Lower Pulacan, ang isang napakalaking factor na ginawa namin ay yung pagkakaisa ng sangguniang barangay. Tapos, sa financial administration kasi, lahat ng pundo na inilalabas namin ay ginagawa namin ang financial reporting. Tapos, sa disaster preparedness, palagi nagsasagawa po kami palagi ng mga drills, tapos may sapat na pundo para magkaroon ng mga ekwipo at nagbibigay din kami ng mga gabay para sa aming mga residente para sa kanilang mga disaster response. Then sa safety, peace and order po is nagsasagawa po kami ng regular na patrol ng mga tanod namin, nakikipaglayan po kami sa mga kapulisan. Pinapatupad po namin ang aming curfew, tapos yung mga lokal na ordinansa para sa kapayapaan ng aming barangay. Punong barangay, ma'am, inisa-isa nyo po yung inyo pong mga ginagawa para po sa inyong lugar dyan po sa barangay Lower Pulacan. Ngayon po ay marami tayong kinakaharap na mga problema, kabilang na po itong problema sa El Nino na matindi pong naapektuhan yung atin pong mga magsasaka. Ngayon po, kumusta po ang sitwasyon po ninyo dyan at ano po ang mga hakbang na ginagawa natin upang matugunan po yung pangangailangan ng inyo pong mga constituents and of course yung other service po para po may pagpatuloy po ng inyo pong pamunuan? Ang barangay namin ay hindi masyadong apektuhan ng El Nino kasi yung mga pamumuhay ng mga tao ay pagsasaka, nagpapatuloy pa rin. Pero ganun pa man, ang barangay namin ay nagkaroon din ng pundo para ipagay sa mga taong nangangailangan. Yung naapektuhan. Pero hindi lahat ng party ng barangay. Opo. Alright. Director, ma'am? Ayun. So, para sa taong kasalukuyan nitong 2024 Cup, nakahanda po ba ang inyong barangay na muling magawaran or mapabilang sa national passers ng SGLGB? Opo, handang-handa na po ang aming barangay na mapabilang ulit para sa national passers para sa SGLGB sa taong 2024. Nox, yun. Yun naman. Syempre, dapat. At saka parte din ng pagbibigay ng serbisyo sa publiko, di ba, Director and punong barangay, ma'am. May mensahe po ba kayo sa inyo pong mga kabarangay, sa inyo pong mga nasasakupan para po, of course, patuloy na suportahan po ang mga programa po ng lokal na pamahalaan at ng inyo pong mga liderato? Mga taga-barangay namin, sana ipatuloy nyo ang pagsuporta para sa pagpapatupad natin sa lahat ng mga proyekto sa ating barangay para sa mas maunlad na komunidad. Ayun, maraming salamat po kay punong barangay Josil Montañez ng Barangay Lower Pulacan. At thank you so much po at stay safe po kayo dyan. Kumusta po ang weather sa inyo dyan ngayon, Kap? Kahapon, ma'am, mag-ulan. Maulan. Kahapon. At least po nakakaranas na tayo ng mga paunti-unting pagulan dahil kailangan po yun ng ating mga magsasaka. Alright. Thank you so much po, punong Barangay Josil Montañez. At puntahan naman natin ngayon, Director Ma'am, si punong Barangay Josephine Madalugdog ng Bita Norte dyan po sa May Oton, Iloilo. Good afternoon po. Good afternoon po, Kap. Ayan. Kap, magandang hapon. Ayan. I-ano natin si Kap.
Nakamute ya. Kap, nakamute po yata ang inyong microphone. Paki-on na lang po. Okay, good afternoon, ma'am. Ayun, good afternoon Ayun. po at welcome po Good sa afternoon. programa. Opo. Ayun, una, congratulations po sa pamunuan ng Barangay Bita Norte, Oton, Iloilo. Ang tanong po natin sa inyo, Kap, ngayong hapon dito sa ating programang DILG sa DZRH ay nais po nating marinig sa inyo yung inyong mga ginawang hakbangin para maituring kayong pasado sa SGLGB ng taong 2023. So ano po kaya yung nagpaangat sa inyo para kayo ay maging SGLGB passer? Kap? Yes po. Sa barangay namin, yung mayroon kaming unity, yung mga barangay officials, and of course, nag-enjoy din yung constituents namin. Yung sumasali kami sa integrated LGU program like Clean in Green, at nalo din kami. Then, yung mayroon din sa DA program, yung Barangay Communal Garden, isa din kami nanalo. And then, of course, yung Hapag, Halina at Magtanim sa ng Protas at Gulay, and of course, Barkada, Barangay Kalinisan Day, including road clear, So, ginagawa namin yan kasama yung mga iba't ibang sektor sa barangay namin. Napaka-active Tapos po yung- ninyo. Opo. Go ahead po. Yes. Then yung sa Barkada Kalinisan, yung ginagawa namin every week, nag-ano kami na schedule ng iba't ibang sectors na maglinis ng ng barangay namin. Tapos kung mayroon din kaming mga capability building, kagaya for example, ang mga elective and appointed namon, gina-undergo namon for training and seminars. Tapos yung sa barangay development risk reduction management, yung ginapatraining din namin yung mga barangay tanod namin at saka mga volunteer. Sa mga plan kami, yung mga BDRRM, BCPC, GAD, BPOC, BADAC, and of course ESWM, and of course sa BAUSI, mayroon kami mga seminars and training. And of course, gina-practice namin sa barangay yung recycle, yung reusing, recycling, and of course composting. Kasi mayroon kaming secret sa barangay namin. About naman sa financial namin, kung namin, utilize namin na kailangan lahat na budget namin, maipalabas namin at saka makagawa kami ng mga projects sa barangay namin. Yung maliit lang yung barangay namin, actually yung ITE namin, bababa lang. Pero yung ginagawa namin para makagawa kami ng malalaking mga projects, nag-outsource kami sa iba't ibang agencies para makapatayo kami ng mga like multipurpose gym, evacuation center, and of course health center. Ayun, napakaganda. No wonder po talaga puno nga barangay, ma'am, na kayo po ay mapabilang sa SGLGB. Talaga namang very organized director, tsaka mukhang talagang mina-maximize lahat ng pwedeng gawin para sa kanya mga constituents. No wonder kayo po ay talaga namang na-recognize po at napabilang sa SGLGB. Kumusta po kayo dyan ngayon sa inyo pong barangay, dyan sa may Madalugdog, Bita Norte, dyan po sa may Oton, Iloilo? Kumusta po ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan, ng inyong pong mga kabarangay? At Kap, ma'am, paano po natin masisiguro ang patuloy na magandang serbisyo para po sa inyong mga kababayan po dyan at sa mga programa po ng inyong barangay? Yes po. Yung communal garden namin, talagang minimintain namin ngayon. At saka yung mga halaman namin, na-sure namin na maalagaan namin. Tapos yung mga tao, mayroon sila mga baboy, kasi mayroon kaming sa women's namin, mayroon kaming na mga baboy na pinaalagaan sa kanila, tapos pag manganak, ibabalik naman sa barangay. At saka yung mga baka, mayroon kami dyan na
na pinapaano namin sa mga constituents namin na at least ngayon na walang taniman, pwede sila magtanim ng gulay sa bakuran nila, mag-alaga ng mga manok, at least kahit paano mapirahan nila at saka makatulong sa pamumuhay nila. Go ahead po, Director. Ayun. Muli, isang pagbati po mula sa DILG at DZRH para sa isang matino, mahusay at maaasahang pamamalakad sa Barangay Bita Norte. Ngayon, Kap, ang tanong, Sister L. Yes po. Sigurado po ba tayo or handa po ba tayong muling makamit ang SGLGB sa taong kasalukuyan or 2024? Kap? Yes, i-try namin na next year makuha din namin maging isa rin maging passer. Ayun. Kap, maraming salamat. Baka po kayo ay mayroong mensahe sa inyo pong mga kabarangay dyan. Mayroon po kayong message o baka po mayroon kayong tips dun din po sa inyo pong sa iba pang mga barangay o katabi po ninyong lugar na naghahangad din na mapabilang na maging passers ng SGLGB. Yes po. Sa mga kababayan ko sa aming barangay, padayon ng tapos magtulungan ng bawat isa, tapos unity lang, alagaan natin bawat isa sa ating barangay at saka kami na mga barangay official, gagawin namin ang lahat para mapaulan natin yung ating barangay at saka magamit natin yung pundo sa tamang papuntahan niya. Ayun. At sa ibang barangay, sana kung gagawin nila, kung ano man ang budget na para sa barangay, gamitin, huwag na itago, gamitin sa tama. At saka yan ay para sa mga tao sa barangay. Alright. Ayun. Maraming salamat, Kap. Miss Elaine, sa dalawang bisita natin na nagbahagi ng kanilang kagalingan, iisa ang kanilang tinukoy na sikreto nila. Maliban dun sa napakarami nilang programa at pagiging aktibo, unity. So, buhay ang bagong Pilipinas sa barangay level. Maraming salamat po, Attorney Isa Laurio, at sa ating mga barangay, tunay na mahusay, matino at maaasahan, Punong Barangay Josil Montañez ng Barangay Lower Pulacan at Punong Barangay Josephine Madalogdog ng Bita Norte, Oton, Iloilo. Thank you so much po sa inyo at mabuhay po kayo dyan sa Iloilo. Attorney, sa atin pong pagbabalikan ay sasagutin naman ng DILG ang ilan sa mga katanungan mula po sa ating mga kababayan. Makatapos lamang po ang ilang paalala, Pilipinas ang oras, 48 minutes na makalipas ang alas 4 ng hapon. Pursuant to EO number 139 dated August 18, 2021, amending EO number 115 dated August 5, 2002, the beneficiaries of barangay officials who died during their term of office can receive death and burial assistance nationwide. The beneficiaries of the Punong Barangay can receive 20,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses, while the beneficiaries of the Sangguniang Barangay members, Sangguniang Kabataan Chairman, Indigenous People Mandatory Representatives, Barangay Secretaries, and the Barangay Treasurers can receive 10,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses. In availing the barangay officials' death and burial assistance, the following are the documentary requirements. The total processing time of barangay officials' death and burial assistance is 46 working days, including the 20 working days for the DBM to release the fund. Since the implementation of the BODMA program in 2002, the DILG has provided a total amount of 686,386,000 death and burial assistance to the beneficiaries of the DBOs. Currently, the continuous enhancement of the BODMA information system is one of the priorities of the department as the processing of death and burial assistance is being done online. This effort underscores the department's commitment and support to the marching order of our President to facilitate the full digitalization of processes in the bureaucracy and collectively strive towards a matatag na bagong Pilipinas.
para sa pag-unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko. Mga sumbong at suwisyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time. Tuwing Miyerkules, alas 4 ng hapon, kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. At dito na po tayo sa ating segment, sa ating DILG Connect, kung saan po ay pinagtutuunan natin ng pansin, sinasagot natin ang mga katanungan ng ating mga kababayan sa Department of Interior and Local Government. Pero bago natin puntahan yan, Director Ma'am, puntahan po muna natin ang isa nating kasamahan, ang ating pong reporter na si RH52, Edniel Parosa. Live na live, nasa laot ngayon, nandyan sa may West Philippine Sea, dahil ang ating ito tagumpay na nakapag-resupply dyan po sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ito po yung unang araw ng civilian mission. Edniel, okay na ba si Edniel? Elaine, tagumpay na nakapag-resupply sa mga mangingisda itong atin ito coalition sa unang araw ng 3-day civilian mission ito sa West Philippine Sea. Pasado alas 11 ng umaga nang maihatid ng lead civilian ship na FP Bingbing 1 ang mga langis at relief goods sa mga maliliit na mangingisdang may hindi bababa sa 100 ang bilang. Kasama yung mga nabigyan ng fishing boat na ito sa unang paglalayag ng regata. Bukod pa sa 5 pangulong fishing boat na magpapatuloy naman itong pagpapalaot patungo sa Bao de Masinloc sa mga susunod na oras. Bago ang bigay ng pagkain at krudo, nagkaroon din ng seremonyal na paghulog ng symbolic marker sa boya na may mga katagang WPS. Atin ito, nalayo namanong makita o mabasa ng China, batay na rin sa naunang pahayag ng Akbayan Party. Nagparamdam na rin sa convoy, Elaine, ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng barko nitong BRP Bagakay na saglit na lumapit sa mga mangingisda at sa mga bangko habang nangyayari ang resupply kani-kanina. Matatandaan parehong PCG ship ay binomba kamakailan ng tubig ng China Coast Guard na magsagawa ng parehong misyon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bao de Masinloc. Pero matapos bahagyang mapinsalang canopy at radar nito, balikdagat na rin ang BRP Bagakay para sa atin ito bago ulit ito dumistansya para hayaan ang sibilyang inisyatibo. Live pa rin mula rito sa bahagi ng West Philippine Sea para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa. Babalikan ka namin mamaya. Standby ka lang dyan. At tagumpay po yung unang araw ng resupply mission. Ito po yung civilian mission ng atin ito coalition. Diyan po sa may Bao de Masinloc. Samantala, Director Eva Ma'am, ito na. Nako, mayroon pong dumulog dito sa ating programa, no? At ang kanya pong katanungan. Asan na ba yung ating ikaw pala, Director. Pasensya na. Ayan, go ahead po, Director Ma'am. Ayan, tama ka, Miss Elaine, merong isang katanungan ng ating mga kababayan na idinulog dito sa ating ahensya sa pamamagitan ng DZRH na atin namang bibigyan ng kaukulang solusyon at aksyon ngayong hapon. Ang kanilang concern, ano ba yon, Miss Elaine? Ito po yun na Director Ma'am, ang katanungan po ng isa sa ating mga listeners and viewers dito sa ating programa. Ang kanyang tanong, concern, ano ang pwedeng gawin na aksyon kung ang isang punong barangay daw po ay nagpapatawag ng General Assembly, pero sila-sila lang na mga opisyal ang kasama at hindi transparent sa ginagastos ng barangay. Hindi rin daw po pinapaliwanag ng maayos ang paggastos sa pondo ng barangay. Okay. Para po mabigyan ng kasagutan ang concern na ito ng ating kababayan, atin pong muling makakapanayam si Attorney Isa Marilario, ang officer in charge ng National Barangay Operations Office or NBOO ng DILG. Ma'am, Attorney? Yes, Director. So una po sa lahat,
no, kailangan po muna natin i-qualify or i-differentiate or alamin po natin ang purpose ng pagpapatawag ng General Assembly, no? Sa aming pong pananaw, ang punong barangay bilang local chief executive ng barangay ay maaaring magpatawag or mag-organize ng isang General Assembly para sa lahat ng kanyang barangay officials and functionaries. So sa sitwasyong ito, maaaring ang ganitong pagpupulong na inorganisa ng ating punong barangay ay intended lamang para sa opisyal at mga personnel ng barangay, no? So sa isang banda naman, isa sa mga mandato ng ating mga punong barangay under the Local Government Code of 1991 ay magpatawag naman ng barangay assembly. Barangay assembly. So dapat daluhan ito, yes, barangay assembly. So kailangan po, no, aside from our barangay officials and functionaries, kasama na po ang ating mga residente sa barangay assembly. So dito, isa sa mga pinag-uusapan sa barangay assembly ay ang accomplishment ng barangay, including the financial status of the barangay. So yun po, no? So kailangan siguro muna natin i-differentiate kung general assembly po ba talaga or barangay assembly. So kung sakali, no, sa tingin ng mga residente natin ay may kakulangan sa ulat ng ating punong barangay or ating mga barangay officials, ay maaari nilang tignan ng financial documents na nakapaskil sa Barangay Full Disclosure Policy Board ng mga barangay, gaya ng Annual Budget Summary of Income and Expenditures, Itemized Monthly Collections and Disbursements. So ayon sa batas, they are mandated po or they are kailangan pong nakapaskil po ito sa kanilang board sa barangay. So pwede po nila laging ma-access yun. And if ever naman po, no, na may mga anomalya po talaga or irregularities ang ating mga barangay officials, a verified complaint, pwede po natin itong i-file by the complainant before the Sangguniang Panglunsod or Sangguniang Bayan, which has the authority and to hear and decide administrative complaint against erring barangay officials. So yun po. Ayun, napakalinaw ng paliwanag ni Attorney Iza Marilaurio tungkol po dito sa pag may dalawa, General Assembly for barangay officials only at yung isa ay Barangay Assembly, which is kasama po ang lahat ng residente. Yes po, yes po. Ayun, so baka malinaw. medyo baka nalilito lang kung General Assembly po ba talaga ang tinutukoy po natin or the Barangay Assembly. Pero at least malinaw po, Attorney, na ang taong bayan or ang residente ng isang barangay ay meron po silang karapatan to question kung paano nga ba ginagastos ng kanilang punong barangay ang pondo. Yes po, Miss Elaine. Alright, malinaw po yan. Attorney, maraming salamat po sa napakalinaw na paliwanag at thank you po for being here again sa ating programa po. Salamat, Ma'am Iza. Thank you, Director Bakay, and thank you, Miss Elaine, for inviting the National Barangay Operations Office. Magandang hapon po. Magandang hapon. Thank you. Ayun, bago tayo magpaalam, Miss Elaine, on behalf of DILG Secretary Benhar Abalos, pinaalalahanan po namin ang mga lokal na pamahalaan na mag-iingat at huwag makipagnegosasyon sa mga fixers. Yan po ay matapos makatanggap ang DILG ng mga reports ukol sa mga grupong nagpapakilalang ahente sila ng DILG at ng Department of Budget and Management o DBM at nagpapanggap na mag-aaproba sa pag-release ng pondo para sa mga locally funded projects. Wala pong ganyan. Maaring i-report ng lokal na pamahalaan ang anumang kahina-hinalang transaksyon sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation o di kaya naman sa DBM Public Assistance email address na public_assistance@db.gov.ph o tumawag sa kanilang hotline number 8657-3300 local 2542 o magpadala ng mensahe sa Usapang Budget Natin Facebook page. Ayun, ulitin po natin na Director Eva Mama, no? Wala po malinaw po yan sa mga nanonood, nakikinig. Wala pong mga ganyang modus. Naku, naglaganap na naman, Director, ang mga masasamang loob kung ano-ano yung mga racket. Pati yung DOLE ay nabiktima din ng ganyang mga klaseng modus. Kaya sa mga kababayan natin, mag-ingat po kayo. Again, kung kayo po ay may concern, pumunta po kayo o kayo po ay mag-report sa Philippine National Police o kaya naman po sa National Bureau of Investigation o NBI o mag-email po again sa binanggit po ni Director kanina sa public_assistance@db.gov.ph o tumawag sa hotline number 8657
3300 local 2542. At mag-ingat po tayo sa mga medyo hindi po kagandahan ang intensyon at nagagawang manloko ng ibang tao. Ingat-ingat po tayo sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nanood sa amin ngayong araw na Miyerkules na tumutok po sa ating programang DILG sa DZRH Break Time. Hanggang sa susunod na Miyerkules po, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Minus lang kay Mayor Deo Macalma na naglalaba pa rin hanggang ngayon. Hindi na natapos maghapon na naglalaba. Ito po si Elaine Apit. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Muli, ako po si Eva. Sa ngalan po ng ating butihing Secretary, Attorney Benhar Abalos at Yusek Odi mula po sa DILG Public Affairs and Communications Service. Magandang hapon sa inyong lahat. Thank you everyone. God bless po. Susunod ang programang Balansyado. Makakasama nyo dyan, Henry Uri at Miss Karen Oyong. Pilipinas ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Yung napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.